Araw Malacanang Press Corps. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. planong buksan ang Philippine Consulate at SSS Office sa Korea para sa mas mabilis na serbisyo sa mga OFWs. Sa hangaring mapagaan ang pamumuhay ng mga overseas Filipino workers sa South Korea, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbubukas ng Philippine Consulate sa Busan. Magandang araw sa inyo mga kababayan. Ito po, News That Matters. Atin hong panonoorin dito itong payag ni Atty. Claire Castro na siya ho yung spokesperson ni Pangulong BBM Marcos mga kababayan. Ito, pag-uusapan at papakinggan ho natin siya dito sa kanyang payag dito sa APEC 2025 in Korea. Bago ho tayo tumulak niyan mga kababayan, huwag niyo munang kalimutan i-share, i-like at subscribe nang sa ganon napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Eto na po tayo, panonoorin na natin si Auntie Claire, mga kababayan. At SSS Office sa Seoul. Kasalukuyang nasa South Korea ang Pangulong kasama ang kanyang delegado para sa 32nd Asia-Pacific Economic and Cooperation or APEC Summit, kung saan bit-bit ng Pangulo ang mahalagang programa ng pamahalaan na naglalayong palaguin ang ekonomiya ng Pilipinas at hikayatin ang mga negosyante na mag-invest sa bansa. Unang binisitin ng Pangulong Marcos Jr. sa Korea ang Filipino community kung saan ipinahayag niya ang pagpapahalaga sa sakripisyo at dedikasyon ng mga kababayan nasa ibang bansa. Tiniyak din ng Pangulo ang patuloy na pagtatrabaho ng pamahalaan upang maihatid ang serbisyo, proteksyon at suporta para sa Filipino community saan mang sulok ng mundo, maging sa ekonomiya, trabaho at edukasyon. Itinampok din ng Pangulo ang kahalagahan ng APEC 2025 para sa pagpapalakas ng ekonomiya, digital trade, MSMEs, sustainable jobs at edukasyon sa digital skills at teknolohiya. Binanggit din ng Pangulo ang mga isyong pandaigdig tulad ng climate change. Hindi kakayanin isa lamang kundi ang sama-samang aksyon ng mga bansa para matugunan ang issue ng climate change. Sa kanyang pagdalo sa APEC Summit, binigyan diin ng Pangulo ang layunin ng Pilipinas na mapalago ang negosyo, makakuha ng trabaho at masiguro na walang Pilipino ang maiiwan sa pag-unlad. Lubos naman ang pasasalamat ng Pangulo sa mga kababayan. Hinikayat niya ang lahat na ipagpatuloy ang kanilang pagmamahal para sa bayan. Nagbigay din ang Pangulo ng mensahe ng pagkakaisa, inspirasyon at national pride para sa mga Pilipino abroad. Ayan po mga kababayan. Paano ho tayo pagkakaroon ng pagkakaisa dito sa bansa natin na kung itong ating presidente ay hindi niya maipapakulong itong pinsan niya. Isa hong kasinungalingan yan. Hindi ho tayo pinanganak kahapon lang mga kabayan, di ba? Alam nyo mga kabayan, alam naman natin kung nagsasabi sila ng totoo. Dahil kung totoo ang mga sinasabi nila mga kababayan, yan, pwede pa, maniniwala pa tayo. Pwede pa kung siguro may nakukulong na ngayon. Kung saan, kung nakulong na yan si Romualdez, at saka yan sila Saldico, at saka yung mga congressman na involved dito, yung mga kurakot, yung mga buhaya, yan pwede pa. Pwede ho silang magsalita dito sa harap po natin na papakinggan talaga natin. Di ho po ba mga kababayan? Ang tanging solusyon lang ho dito, Madam Claire, para naman may peace of mind na yung mga kababayan nating Pilipino, is yung mag-resign na po lahat kayo. Yun lang po ang gusto namin at panawagan. Kasi hanggat nandyan pa po kayo at walang nangyayari dito sa mga pagnanakaw na hindi pa inibabalik yung Ferdinand R. Marcos Jr. hinikayat ang Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC na magtulungan sa gitna ng mga pandaigdigang hamon. Hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang mga kasapi ng APEC na magkapit-bisig upang mapanatiling bukas, inklusibo at handa sa hinaharap ang kalakalan sa gitna ng pandaigdigang hamon sa pamamagitan ng pagtupad sa mga prinsipyong nakabatay sa pagiging bukas, patas at malinaw. Sa kanyang intervention sa unang session ng APEC Economic Leaders Meeting, Informal Dialogue with Guests kaninang umaga, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng muling pagpapatibay sa mekanismo ng pagresolba ng mga issues sa World Trade Organization. Kasama na rin dito ang paglinang ng mga bagong patakaran na angkop sa mas mabilis na pag-unlad ng digital na kalakalan. Binigyan diin ng Pangulo na pagtuunan ng pansin ang agrikultura,
magtayo ng mas matatag at makabagong supply chains, at suportahan ang mga macro, small at medium enterprises upang matiyak ang pangmatagalang kaunlaran sa pamamagitan ng digitalisasyon at pagpapalawak ng kakayahan ng mga manggagawa. Ipinanawagan din ni Pangulong Marcos Jr. ang mas matibay na ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at pribadong sektor, kagaya ng Public-Private Partnership Code ng Pilipinas. Naghihikayat din ang Pangulo ng mas malaking pamumuhunan para sa mga kababaihan at kabataan. Naniniwala ang Pangulo na ang pagbibigay lakas sa mga kabataan at kababaihan ay susi sa masiglang ekonomiya. Ayan po mga kabayan. Ano po ba yung mga mag-i-invest? Sino po yung mga mag-i-invest pa dito? Sa sitwasyon ngayon mga kabayan, 'di ba? Ang gulo ng ating bansa na kung saan hindi pa natatapos yung investigasyon dito sa mga flood control na 'yan. Na kung saan involved dito yung BBM administration na karamihan po sa kanila ay yung mga bumulsa ng mga pera ng taong bayan. Sino ho naman ang maniniwala dito mga kababayan? Sino ho ba naman ang na matinong Pilipinong maniniwala sa mga pinagsasabi nila? Pwede pa siguro maniniwala diyan yung mga kaalyado nila. Sino hong kawawa ngayon yung bansa natin na nagdudusa dito sa mga utang na inabot natin sa utang na inabot ng bansa natin hangga't tumataas po yung dollar dahil bagsak po ang ekonomiya natin mga kababayan. Dahil po bagsak itong ekonomiya natin mga kababayan, dahil ho dito sa mga kaguluhan na nangyari dito sa bansa natin. Hangga't hindi po natatapos yan, hangga't di pa nila ipapakulong itong si Romualdez, talagang hindi yung magbabago yung mga utang natin mga kababayan. Pangulong Ay, naku Ferdinand po. Marcos Jr. inaasahang magsasalita sa APEC CEO Summit upang hikayatin ang mga negosyante na magnegosyo sa Pilipinas. Nakatakdang magsalita si Pangulong Marcos Jr. sa APEC CEO Summit ngayong hapon dito sa Korea, kung saan inaasahang aanyayahan ng Pangulo ang mga negosyante at regional partners na bumisita sa Pilipinas sa susunod na taon kung saan gaganapin ang Asian Summit. Walang pupunta at sabay na dyan. mag-invest sa bansa. Sa kanyang intervention, bibigyan diin ng Pangulo ang kahandaan ng Pilipinas sa pag-host ng ASEAN 2026 na nakatuon sa pagsulong sa mga inisyatiba sa regional digital economy at pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng APEC at ASEAN. Nakatuon din ang bansa sa digital transformation, inobasyon at paggamit ng AI bilang daan tungo sa mas mabilis na pag-unlad sa ekonomiya, pagpapalakas ng MSMEs at pagsisiguro na walang Pilipino ang maiiwan sa digital na ekonomiya. Sino ho ba maniniwala dyan sa mukhang yan mga kababayan, di ba? Nakita nyo naman yung mukha niya, ngiting aso. In front of the people, yung mukha niya maayos, di ba? Pagka talikod, wala na. Hindi lahat ho totoo yung sinasabi niyan, mga kababayan. Na kung saan, yung lahat na lang. Sino pa bang magtitiwala dito, yung mga bansa at na mag-i-invest dito? Wala. Kasi alam nila, yun lahat ng ini-invest ng Pangulo natin, mga kababayan, is nalulugi. Yun na lang Maharlika Fund, mga kababayan, 3 taon na po yan. Wala man lang tayong narinig na kasagutan sa kanila kung ano na nangyari dun sa pera natin. Alam nyo po mga kababayan, yung pera natin, yung pinang-invest nila dyan sa Maharlika Fund, pera natin. Galing ho yan sa mga SSS, GSIS, PhilHealth, lahat yan, lahat ng kinikita lahat ng dinededuct nila dito sa atin, dyan nila ininvest yung Maharlika Fund. Ngayon wala po, lugi po. Lugi po yun mga kababayan. Naiano ko na yan dati sa video ko na kung saan sinabi ni Attorney Panelo na yung kasama nilang financer dyan na si Pat Mahoney ba yun, na nambudol ho yun sa ibang bansa. Na kinaso ho yun ng ibang bansa dahil mambubudol din ho yun. Yun ang katotohanan dyan. Nabudol tayo ni BBM dito sa Maharlika. At pangalawa, yung ginto natin mga kababayan. 30 toneladang ginto binenta ni Marcos. 2024 binenta niya po yan. Nasaan na po? Wala din nangyari. Kung binenta niya yan, di sana wala nang nagnakaw dito. Pati ba naman yung pondo natin na mga DPWH ninakaw pa nila? Di ba?
Common sense lang 'di ba mga kababayan? Ano bang ibig sabihin ng ano ba yung, kakabalbalan na ginawa nila? Ang ginawa ho nila yung mga pinagbentahan nila niyan sa mga ginto at saka yung ninakaw nila sa mga pondo natin sa DPWH na para sana sa pampagawa ng mga proyekto dito, pinambili lang nila ng mga luho nila. Yung nga si Zaldico bumili ng eroplano, bilyon ang halaga. Na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Oh, ayan po mga kababayan, maniniwala ho ba tayo sa mga kabudulan nila? Yung mga budol nila sa atin? Hindi na, wag na ho tayong magpapaniwala sa kanila mga kababayan. Tama na, sobra na. Magsipag-resign na ho kayo. O hanggang dito na lang ho muna tayo mga kababayan. Huwag niyo munang kalimutan i-share, like at subscribe nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po mga kababayan. News that matters and God bless.